Road test tayo. Sabi nga. Angat lang ng konti, sobrang nakaganon. Tama na ba? Pero maitim. Ilang kilometers na nung ginamit mo siya? Back here dito sa Forma Bike Point. So we're done with the Kawasaki ZX4RR. So ito yung 4RR na ginawa natin isang araw. And as you can see at the earlier part of the video, ni-road test lang din natin. So far so good, no funny noises. Steering is okay. Buksan na rin natin to check if may mga damage sa internal parts. Wala namang leaks. And pag-usapan lang din natin yung mga next stage ng upgrade. So tara, samahan nyo kami, ikutin natin yung bike. Okay, let's go. Okay, ito na yung ZX4RR. So kaka-road test ko lang a few minutes ago. Actually nilagyan lang natin ng side mirror kasi syempre law abiding tayo at nakadikit pa nga yung job order nung ni-road test ko eh. Pero okay na, ito na yung steering nya. Okay naman, napalitan na natin yung handlebar, yung sa clutch side na clip-on handlebar. Brake levers napalitan na rin, ito napalitan na rin yung bar ends. Na validate naman natin, wala namang paling, yung mga bearings okay naman. Yung GRX sliders, so tinest ko muna ng naka-stock engine frame bolts kasi inantay pa namin yung sliders. Pero ito na, kararating lang, kaka-deliver lang. So install na lang pala natin to, habol na lang natin. Fairing wise, wala namang nabiyak or naging major problem. Na-dislodge lang ng konti, natanggal yung mga pins. So okay pa naman, mag-hold pa naman yung fairings. Hindi na muna papalitan yung fairings or hindi na muna re-raise fairings kasi gagamitin pa naman daw to as is, sa stock nya. Bumalik ko ng konti pero naayos na natin. Ayan. Pero parating na rin naman na yung Arashi rear sets. So papalitan din natin to kasi mas maganda nga naman na adjustable yung foot pegs mo. Then kasi pipick up ni client today to. So hahabol ko sana yung sa seat. Pero siguro risked na lang yun. I-raise seat din natin to. Kasi sa 4R mas maganda yung, well pag nagtatrack ka no, mas maganda yung medyo mataas din yung seat height mo to compensate pag ni-raise yung foot peg or yung shifters mo. Then, kinasahan na rin natin to ng 13T na sprocket. Medyo gusto kasi ni client ng umph sa lower RPM. So, 13T, tetestingin natin. Well, sa sprocket combinations naman, no? Trial and error yan. Depende syempre sa purpose mo, sa riding style mo, kung ano yung mas preferred mo. Pero si 4R kasi maganda yung 13T so far. Good feedback din sa mga ibang users ng ZX4RR. And then, naka-high flow air filter na rin to. Unti-unti nating binibuild. Next is yung KSPP Velocity Stacks headers or full exhaust. Palit din ng canister kasi didiretso remap. Actually, remap ulit. Na-remap na to pero parang stage 2 na ng remap to. And chinun na rin natin yung suspension ni client. Pin-profile natin sa weight niya. Weight full gears. So, front and rear yan. Unfortunately, sa ZX4RR, preload lang kasi meron sa harap. And then, hindi ganun kaganda yung fluid niya sa stock setting. So preload lang na-adjust natin. Pero siguro next stages of upgrade, ipapa-rebuild natin yung suspension, more track-oriented setup. And then sa rear compression, preload and rebound na rin natin, na profile na rin natin. So ito, pipick upin na to today for now, no? Kasi na-miss na ni client, gagamitin niya na muna. And yun, again, maraming salamat sa pagtiwala sa Forma Bike Point. Ito yung ating ZX4RR na na-aksidente a few days ago sa Clark. Okay na siya ulit. So if you have any questions and inquiries, dito lang tayo sa Mandaluyong at chat nyo lang kami or directly sa akin. See you here dito sa shop. Thank you.